Mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. So ngayon po, meron lang po akong gustong reaksyonan po ha mga kababayan, especially sa mga taga Maynila, mga Manilenyo at sa mga nagmamahal kay Yorme Isko Moreno. Kasi nga ganito po kasi ang nangyari. Ang sabi nga kasi nila ngayon ay parang lumalakas na daw itong si Scam Bersosa at matatalo na daw si Yorme Isko. Sabi nga nila na sabi nga sa birada ni Scam Bersosa ay budol daw ang mga namuno sa Maynila noong mga nakaraang administrasyon kasi daw umuutang daw ng 18 billion pesos samantalang yung 18 billion daw saan napunta. Halatang halata naman po talaga na itong si Scam Bersosa ay hindi nagre-research, hindi inaalam para actually hindi din natin maintindihan kung para saan yung kanyang pagtakbo bilang mayor nga ng Maynila kung wala naman siyang rason para kung anong pinaglalaban niya kasi nga kung isipin yung mga kababayan, ang pinaglalaban ni Scam Bersosa ay about sa senior citizen. Tandaan nyo po, ang Maynila, hindi po senior citizen lang ang nangangailangan. Meron din po dyan yung mga PWD, meron din po dyan yung mga single parents, meron din po yung mga nanay at tatay na nangangailangan at yung mga estudyante. So, hindi lang po tayo mag-focus. Kung ikaw po ay magiging mayor ng Maynila, huwag ka pong mag-focus sa isa lang. 'Di ba? Sabihin natin kung ang ayuda ng mga senior citizen gusto mong gawing 2,000, walang problema. Pero lagi mong pagkatandaan, hindi lang senior citizen ang nangangailangan, no? Ang senior citizen nandiyan na yan, kasali yan sa bigyan ng ayuda. Pero paano naman po yung mga person with disability? Paano naman yung mga single parents dyan? Paano naman din po yung mga nanay at tatay na mga nagpapaaral ng kanilang mga anak or ang mga estudyante? Marami pong nangangailangan sa Maynila. Kaya, ito ha para sa akin, magkaiba po ang pagtakbo ni Yorme Isko Moreno pagka mayor ng Maynila. Kasi si Yorme Isko Moreno tumakbo pagka mayor sa Maynila kasi para siya sa tao. Itong si Scam Bersosa tumatakbo pagka mayor para sa negosyo. Kaya nga ako sabi ko sa inyo, wag po tayong magpabudol. Wag po tayong magpaloko, wag po tayong magpa-scam. Ang buhay at ang future ng ating mga anak or ang mga kabataan ang kailangan, yung maintenance ng mga lolo at lola, yung mga gagamitin or mga diskwento ng mga PWD, yung mga pangangailangan ng mga single parents, yun po ang ating unahin. No? Or sa madaling salita, iboto po natin yung tao na kung saan hindi sa isang bagay lang nakapokus. Iboto po natin na hindi siya sa isang bagay lang na pag sinabing, plataforma ko, pag ako nanalo, gawin kong 2,000 ang ayuda ng mga senior citizen. Paano naman yung mga PWD? Paano naman yung mga single parents? Paano naman yung mga estudyante? 'Di ba? So, ngayon, kung kayo mga taga Maynila, no, iboboto nyo ba yung tao para sa negosyo or iboboto nyo yung tao para sa Manilenyo? 'Di ba? Kasi ako sa totoo lang mga kababayan, especially sa mga taga Maynila, ako taga Maynila din po ako, isa lang din po talaga ang masasabi ko. Mamili po kayong mabuti. Kasi si Isko po, tumakbo pagka mayor para sa tao. Subok na, napatunayan na, nagawa na, inumpisahan na, nandyan na. Bakit kailangan pa natin maghanap ng iba? Si Scam Bersosa, nagngangawa pa lang, wala pang napatunayan, wala pang nagawa. Pag-uusapan pa lang, mag-uumpisa pa lang. May possibility, magnakaw pa yan. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, si Yorme pumasok pagka mayor para sa tao. Si Scam Bersosa pumasok pagka mayor para sa negosyo. Kaya ito lang mga taga Maynila, isipin ninyong mabuti, ramdamin, busisihin, kalikasin, ang tawag doon, kilitasin. May basta, sorry po ha kung ako bulol kasi actually hindi po ako maano sa mga malalalim na Tagalog, no? So, kilatisin, busisihin, alamin, mapagmatsyag, mapagpanuri, mapagmasid para hindi po tayo maloko, malinlang at mauto ng mga tao na pumapasok sa publiko na may mga sariling agenda at may mga sariling
gusto. Tandaan ninyo, si Alice Go, minsan ang nangyari yan sa Bamban Tarlac. Si Alice Go, pumasok pagka-mayor kasi merong pinoprotektahang negosyo. So, anong nangyari? Nag-mayor siya. Doon naman tayo nung naging mayor si Alice Go, maganda naman ang kanyang pamumuno. Maganda naman ang kanyang trato sa tao. Pero hindi nyo iniisip na sa likod ng kanyang ginawa na kabutihan, meron pala siyang malaking dispalkong ginagawa or kawalang hiyaan. Biruin nyo, bakit nyo ipapakulong ang aming mayor na si Alice Go? Maganda ang nagawa niyan sa Bamban. Pero hindi nyo inalam na siya ay protektado niya ang pogo na gumawa ng illegal, na nakakasira ng pamilya. Kasi dyan ang sugal, scam, pambubudol, panluloko, panlilinlang. No? Isa si Alice Go dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Yorme Isko Moreno, simula nung bata pa yan, hindi pa yan tinuli, Isko na yan. Diba? Bago naging kagawad, naging city councilor, naging vice mayor, naging mayor, Isko na yan. May napatunayan, may pinagdaanan, at may pangalan. At subok na, at ating nasubukan, ating naranasan kung paano siya mamuno sa ating bayan. Diba? Sa kanyang nasasakupan ang Maynila. Kaya sabi ko sa inyo, bakit kailangan pa natin maghanap ng tao na wala pang napatunayan, puro ngawa lamang. Diba? Ulitin ko sa inyo, mga taga Maynila, si Isko tumakbo pagka-mayor para sa tao or para sa Manileño. Si Iskam Bersosa tumakbo pagka-mayor para sa negosyo. Diba? Kasi kung tutuusin kung gusto mong tumulong, hindi mo kailangan pumasok sa politiko. Diba ang sabi niya? Yung pag-aaway ni Hani at ni Isko, itulong nyo na lang yan. Kaysa mag-aaway kayo dyan. Simple lang. Kaya po nag-away yung dalawa kasi yung pinangako nung isa, sinira nung isa. Itong si Iskam Bersosa, tumulong siya galing sa bulsa. Ang tanong, paano ba napunta sa bulsa niya yung tinulong niya? Bakit hindi nyo tanungin? Napakayaman mo po, sir. Ang tanong, paano kayo yumaman? Bakit hindi nyo tanungin yung metric, yung strategy kung paano siya yumaman at paano siya nagkapera? Bakit hindi nyo subukan tanungin? Mga Manileño, tanungin nyo kung paano siya yumaman at paano siya naging milyonaryo. Paano niya nakuha yan? Paano niya napasok sa bulsa niya yan? Anong ginawa niya? Kabutihan ba? Katarantaduhan? Or pang-i-scam? Nagtatanong lang po. Basta ulitin ko bago ako magtapos sa vlog kong ito. Si Yorme Isko tumakbo pagka-mayor para sa Manileño. Subok na, nasubukan, nakita at naranasan. Si Iskam Bersosa tumakbo pagka-mayor para sa negosyo. Bakit? Ano bang napatunayan ni Iskam Bersosa? Ano bang nasubukan natin sa kanya? Wala. Kasi ang kanya mga tinutulungan, pili lamang. Diba? At take note, natulpo na yan at dayo lang yan. Diba? Kung si Alice Go nga, spy. Siya pa kaya hindi. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.